Habang lumalalim ang gabi, binanggit ng innkeeper ang tungkol sa isang halimaw na tinatawag na man-eater, isang nilalang na ubod ng lakas at nagtataglay ng supernatural na galaw. At nag-advise na huwag silang lumabas. Sinabi ni Kiriko na kaya nilang patayin ito gamit ang Kiro beam niya. Tila ba nagkaroon ng subtle reaction ng innkeeper nung sinabi ito nila Kiriko. Sa hapunan, tinanong ng innkeeper kung incestuous ba sila. Na-shock si Maru. Ipinaliwanag ni Kiriko na sis lang ang tawag sa kanya ni Maru dahil hired lang siya bilang escort ni Maru, papuntang sa isang lugar na tinatawag na Heaven. At wala siyang romantic feelings para dito. Tahimik lang si Maru pero deep inside ay broken-hearted. Ngunit pagdating ng gabi naging mabigat na ang hakbang ni Kiriko. Si Maru na matagal makatulog ay bagsak agad. Naisip niyang may inilagay ang may-ari sa kanilang pagkain. Habang bumabagsak ang talukap ng kanyang mga mata, nakita niya ang babae, may hawak na baril, nakatanaw sa bintana kung saan dumapo ang anino ng nilalang. Sa gitna ng katahimikan, dumating ang halimaw. Sa loob ng Takahara Academy, si Tokyo ay hindi mapakali. Kausap niya si Tereo, batang babae na naka-wheelchair, at nag-usap sila tungkol sa labas ng paaralan nila. Nang biglang sumakit ang katawan niya at may tinatago siyang karamdaman. Bumalik na lang siya sa kwarto niya sa sobrang sakit. Habang si Kuko, pinakita ang drawing na binigay sa kanya ni Kona. Nagtampo si Tokyo bakit binigyan siya ni Kona ng drawing dahil madalas siya ang binibigyan nito. Para di magtampo si Tokyo, nag-drawing na lang ng panibago si Kona. Ang mga drawing ni Kona ay galing sa imagination niya. Bakit may kakaibang attraction si Tokyo sa mga drawings, at ano ang ibig sabihin ng mga ito? Samantala, nagising si Kiriko sa kalagitnaan ng gabi at ginising niya si Maru. Hindi lang lason ang nilagay sa pagkain nila, isang trap ito. At naroon na nga ang halimaw, isang man-eater, misteryosong nilalang na tila gawa sa flesh at mechanical parts. Nakatayo ito sa labas ng bintana, tila amoy na amoy sila. Ang motel owner, may shotgun sa kamay, pero hindi para ipagtanggol sila, tila may sariling motibo. Hinabol nila ang man-eater at nadiskubre nila na parang meron itong whips. Natamaan ni Kiriko ang isa sa 3 whips at isang pakpak nito. Nag-flicker ng ilaw si Maru para ma-attract ang man-eater at noong nagkaroon na ng clear shot si Kiriko, bigla siyang pinigilan ng motel owner. Sinabi ni motel owner na ang man-eater ay ang anak niya, dahil ang anak niya ay na-absorb nito. May mga pagkakataon na niligtas siya ng man-eater sabi ni motel owner, kaya alam niya na andoon pa rin ang anak niya. Sinabi ni Kiriko na nakain din siya ng man-eater dati, at hahayaan na nila sana ito, nang bigla na lang patayin nito ang motel owner.